Welcome back mga idol, wala muna tayong movie recap ngayon dahil share ko muna sa inyo ang pagsama ko sa airpods ko para manguha ng land crab na tinatawag sa probinsya na kulo. As you can see mga idol ay may kasama pa kaming dalawang aso na alaga ng tatay ko. Bago makarating kung saan makukuha ang kulo ay kailangan munang maglakad ng halos kalahating oras at madadaanan dito ang mga nipaan. Ito yung ginagawang pawid na pangbubong sa mga bahay. At sa dinadaanan namin ay may part na medyo malalim ang tubig dahil high tide pa. Kaya ang mga aso naming kasama ay lumusong na rin sa tubig at tamang-tama ito sa kanila para makapag-swimming. Ayan na siya at mukhang sanay na lumusong dahil palagi silang kasama ng tatay sa pangunguhan ng kulo. Sa mga taga-probinsya din na makakapanood nito ay malamang relate kayo sa mga nakikita nyo na dinadaanan namin. At talaga namang ganito lang ang buhay probinsya. Yung ibang naninirahan na sa syudad at matagal nang hindi nakakauwi sa probinsya ay tiyak na mimiss din nila ang mga ganitong experience. At sa puntong ito ay pumasok na kami sa loob ng mga nipaan kung saan nandoon yung mga bunuan na pagkukuhaan namin ng kulo. As you can see mga idol ay may mga batuhan din dito at ang bilis pa nga ng tatay ko maglakad kahit na mabato yung mga dinadaanan namin. At hindi ko na masyadong edidetalye kung saan ang eksaktong lokasyon ng mga bunuan dahil baka may manood na tirador ng kulo at matonton nila. Delikado baka maunahan na ang tatay sa pag-harvest ng kulo. Marami pa naman ang mga nananalisi sa bunuan. So narating na nga namin ang unang bunuan, at agad na tinanggal ng tatay ang mga batong nakadagan sa mga baniak na nyog. Pagkatapos ay isa-isa niya nang tinihaya ang mga nyog na pangpain sa mga kulo. At ayan na nga ay may mga gumagapang na nakulo sa mga ilalim. As you can see mga idol ay hindi na talaga pinatawad ng tatay ko yung mga kulo at bawat mahuli niya ay diretso na sa sako na lagayan namin. May pa isa-isa pa na nakukuha sa ibabaw pero karamihan ng kulo ay pumunta sa ilalim. Pero wala silang ligtas sa tatay ko na sobrang veterano sa pangunguhan ng kulo. Almost 70 years niya na itong ginagawa. At sa puntong ito ay pinas forward ko na nga para matapos na at makalipat naman kami sa ibang bunuan. Ang nakuha naming kulo doon ay mahigit 20 piraso. At kung sa ibang bunuan ay makakuha din kami ng kasing dami o higit pa ay tiyak na marami ang may uuwi naming kulo. At pagkalipas ng ilang minuto ay umuwi na nga kami, at sa dami ng nakuha naming kulo ay nabutas yung nilagyan naming sako kaya nilipat namin sa ibang lagayan. Pagkatapos ay agad nga itong kinarate at pinagpipilayan ng kapatid ko para ihanda at mailuto na. Napakasarap naman talaga ng kulo at hindi nakakasawa ulamin. Shoutout sa mga malalakas kumain ng kulo dyan. At sa matagal nang hindi nakakatikim ng kulo ay siguradong namimiss nyo na din ito. At hanggang dito na lang ang video na ito. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video ay paki-like naman at paki-comment kung ano ang masasabi nyo sa kulo. Hindi tinanggalan ng ano. Lalabas yan dyan pagka tinanggalan ng... Oo, gapang yan eh. Kahit ano napakuluan na. Ay hindi, pagka labas.